Sino ang tinutukoy ng mga ebanghelyo, Lucas, Marcos at Mateo sa huling araw? Ang pre-trib ay si Lucas, mid-trib si Marcos at post-trib si Mateo. Hindi minto sa piting tonte Mateo, kundi yung nabanggit na 50 araw, 14 na taon, piting tatak at trompeta si Lucas, Marcos at Mateo. Sa iyong pag-unawa at paglago, makikita ang mga hiwaga sa pagkakaiba ng mga sinoptikong ebanghelyo ni na Lucas, Marcos at Mateo. Bueno, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa kung kailan darating si Elias ng mga huling araw. Kita mo, sa Lucas Kabanata 12, sinabi niya, ano iyon kung ang apoy ay nagliliyab na kapag ako'y dumating at magdala ng apoy? Propetikong sulyap ito sa pagdating ng Panginoon sakay ng puting kabayo matapos ang pre-trib. Sa loob ng 40 araw, ang kanyang pagdating ay maghahatid ng pagkakabahabahagi sa mga tahanan. Sa panahong ito ng mga tatak, magkakaroon ng hidwaan sa pamilya, ama laban sa anak, ina laban sa anak na babae, at iba pa. Yan ang pagkakabahabahagi na mababasa natin sa Malakias Kabanata 4 na isasauli ni Elias na mangyayari bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Bueno, kung pupunta ka sa Apokalipsis Kabanata 6, ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon, ang dakilang araw ng Kordero ay sa katapusan ng ika-6 na taon ng mga tatak na nangangahulugang si Elias ay dapat na narito sa panahon ng mga tatak upang maisakatuparan ang pagpapanumbalik ng ama at anak, ina at anak na babae, at iyon mismo ang dahilan kung bakit mo makikita ang mga salita ng ama laban sa anak sa diskurso ni Marcos sa Kabanata 13 na siyang panahon ng mga tatak. Wala ito sa aklat ni Lucas sa itaas at wala rin sa Mateo dahil iyon ay sa panahon ng mga trompeta. Ang grupong Elias ay narito sa panahon ng mga tatak upang ibalik ang pamilya sa pagdating ng Panginoon sa pagtatapos ng 6 na taon ng mga tatak at ang pagdagit sa dakilang karamihan sa gitna ng tribulasyon. Pagpalain ka sana nito. Paalam!